lalaki. Siya ba si Jesus? Oo, siya nga yun. Ay, nakakatakot. Seryoso ba to? Nakita niyo ba? Sinabi ko sa inyo, ito isang manloloko. Oo, sa isang sinungaling. Ang akala ko ba'y siya'y magiging hari ng buong mundo? Sa palagay ko hindi. Ito'y nararapat sa kanya. Yan! Tamang-tama lang yan sa kanya! Ipako si Jesus sa krus! Patayin siya! Kung ikaw nga ay anak ng Diyos, bumaba ka mula sa krus! Tama. Kung ikaw si Kristo, iligtas mo ang iyong sarili. Nililigtas niya ang iba, pero hindi niya maililigtas ang kanyang sarili. Ha 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 ha! Kung ikaw ay hari ng Israel, hindi ka dapat ganito! Isa kang manloloko! Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ama, sa iyong mga kamay, inilalagay ko ang aking buhay. Ito'y sumunod na araw pagkatapos ng Sabado. Maagang maaga, ang mga kababaihang ito ay sumunod kay Jesus mula sa Galilea. Sila'y pupunta sa libingan ni Jesus na may mga dalang pabango. Ang mga pabangong ito ay para sa katawan ni Jesus. Sino ang makapag-angat ng batong mula sa libingan? Ito'y masyadong mabigat malaki para sa atin na alisin. Tignan nyo, ang libingan ay bukas. May tao ba dito? Pumasok ang mga kababaihan sa libingan. Sila'y nagulat at natakot. Ang katawan ni Jesus ay wala doon. Sa oras na iyon, may dalawang tao na nagpakita. Sila ay kumikinang tulad ng kidlat. Natakot ang mga kababaihan at nagpatira pa sila ng kanilang mga muka sa lupa. Bakit niyo hinahanap si Jesus sa libingan? Wala siya dito. Bumangon na siya. Sinabi niya na babangon siya. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipapako sa krus. Sa ikatlong araw, siya'y babangon mula sa mga patay. Si Jesus ay nauna na sa inyo patungo sa Galilea. Sabihin niyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro. Natakot ang mga kababaihan, ngunit puno sila ng kasiyahan. Sila'y nagmadali palayo mula sa libingan. Tumakbo sila papunta sa mga alagad para ipahayag ito. Ang libingan ay walang laman. Nabuhay si Jesus mula sa mga patay.